Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang lahat ay kabutihang handog sa mga anak niya. Mga panukala niya, mga salita niya, mga gawa niya, mga adhikain na nais niya. At ang Espiritu niya ay pawang kabutihan ng tinatala. Wala siyang binibigay na makapagpapasama. Lamang hindi maabot ng tao sa lupa ang kanyang mga adhika at pawang kalooban ay di madama. Mapapalad ang sa kanya'y totoo at tapat ang kalooban at nakikipagtotoo sa banal niyang Espiritu. Subaybayan ang istorya nitong si Tobit. Sapagkat hindi itinala ito sa Biblia para ito'y ibaliwala o gawing kwento lamang na walang kabuluhan. Hindi lahat ng naganap sa lupa at tinupad ng mga ginamit ng Ama sa lupa ay naitala sa banal na aklat na ito. Humalwan lamang. At sa mga hinalwan, dapat magkaroon ng kabuluhan sa mga nagkakaroon ng katalinuhan at naghahanap ng matuwid at nagnanasang magbagong buhay. Marapat na maging isang tunay na halimbawa ang kanyang mga banal na salita at marapat na maging marapat silang tumanggap upang makaunawang ganap. Mula sa kasaysayan ni Tobit. Naitala ito sa pamamagitan ng mga pahayag na kung babaybayin ng tao at wala kang pangunawa, binabasa mo lang, literal na binabasa mo, nalaman mong ay nabulag pala si Tobit. Ay ganun pala ang nangyari kay Tobit. Ngunit itinala ito sa aklat na ito upang pagnilayan, ano ba ang dahilan bakit itinala ito, mga minamahal. Pag-uwi ng gabing iyon, naligo ako at pagkatapos ay doon na ako natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko napunang may mga maya palang nakahapon sa tapat na himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na nilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang mabulag. 4 na taon akong hindi makakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. 2 taon akong inalagaan ni Ahikar hanggang sa siya'y magpunta sa Elam. Ano ang ibig ipabatid sa inyo ng Ama sa kwentong ito? Kung di niya loloobin at di niya gugustuhin, masasayang lamang ang lahat ng gamot na gagawin. Ilalapat, iaakma, sa karamdamang ayaw niyang pagalingin. Sa makatwid, hindi tao ang nagpapagaling. Hindi bagay ang magiging kagalingan, kundi ang kagustuhan at kalooban ng Ama. Kaya't hindi totoo ang sinasabi ng tao, mag-iipon ako para kapag nagkasakit ako'y may pampagamot ako. Sapagkat gaano katotoo at kasiguradong ang inipon mong pera ay makapagpapagaling ng magiging sakit mo. Kaya naman itong mga tao na hindi nila nababatid ang katotohanan ng Ama, nangangapa-ngapa sila, parang lumalakad sila sa dilim. Ngunit tinawagan niya ang liwanag upang ibahagi sa tao. Binigay niya ang liwanag upang iangkop sa tao. Binigay niya ang Espiritu upang maging ganap sa tao. Ang tao ang umaayaw sa liwanag. Ang tao ang umaayaw sa totoo. At ang tao ang di makaunawa sa mabuting kalooban ng Ama sapagkat may sarili silang kalooban at may sarili silang kagustuhan. Ngunit gaano katotoo ang mga dinaratal ng tao?
sa kanyang salita at sa kanyang kalooban. Gaano katotoong ito'y kalooban ng Ama? Kung nagagawa mong magsabi ng mabuti, ngunit di mo magawa ang mabuti sa kapwa. At gaano rin ang kalooban ng tao na gustuhin niya ngayon din ay magaling na siya, anuman ang salapi niya ay hindi niya mapapagaling ang kanyang sarili. Kaya't sa Ama pa rin dapat magtiwala, maniwala, at magpag-ibig upang siya'y mahabagpawa. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang mga habi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Paghahatid niya ng kanyang mga ginawa ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsan, nagtatapos ang panahon ng taglamig, naghatid siya sa mga nayari niya. Nakuha niya agad ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing pagpasok niya. Umahalinghing ang kambing. Kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, "Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw." Ano? "Hala, ibalik mo iyan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw." Ngunit ito ang tugon niya sa akin. Yan ay dagdag ng bigay sa akin, bukod sa upa sa aking ginawa. Hindi ko siya pinaniwalaan, pilit kong ipinababalik ang kambing na yaon sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako, sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang gawat? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Yan pa ang napapala ng taong nagnanasang maging matuwid sa pananaw ng tao at ng Ama. Sa pag-aakalang baka nagkakasala ang kanyang asawa, pilit na pinababalik dahil hindi niya nakikita at di niya alam ang pinagmulan. Nang dahil sa takot niyang ayaw kumain ng nakaw o di ba dahil kasalanan. Ngunit nang dahil ang asawa ay nagalit, hindi niya naunawaan ang ibig niyang sabihin, sinambatan at sinabihan niya ng masama. Ganyan ang nagaganap dito sa lupa. Ang nagpapakatotoo at nagpapakatapat. Ang mga walang alam sa tunay niyang ginagawa at kalooban kung ano-ano ang mga pinaparatang at binibintang at di sila maunawaan. Ngunit may tunay na nakakaunawa at nakababatid ng kanilang mabuting ginagawa. Siya lamang ang tunay na nakababasa ng kanilang laman ng isipan. Siya lamang ang tunay na nakatatarok ng mabuti nilang kalooban. Siya lamang ang tunay na nakakaalam na ayaw nilang magkasala. Ngunit ang kapwa nilang di totoo, wala silang alam kundi magparatang. Gayon ang buhay dito sa lupa. Hindi lahat ay makaabot sa iyong mabuting ginagawa. Hindi lahat ay makapapaniwala sa iyong mabuting adika. Hindi lahat ay tutupad sa iyong magandang panukala. Lalo't higit kung ang kapwa mo'y hindi niya gusto ang iyong ginagawa. Lalo't higit hindi niya magawa ang kagustuhan mong mabuting ginagawa. Kaya naman, dito sa lupa, dalawa ang kaganapan. Ang nagpapakatotoo, nahihirapan man, nasisiyahan naman ang kalooban, sapagkat di nila dinadamdam ang anumang hirap at sakit na gawa ng kapwa. Subalit yung mga hindi totoo, hirap na hirap ang kalooban at hindi nila mawari kung ano ang kanilang mga gagawin pa. Kaya naman ang amang nakatunghay at sa tuloy na patuloy nilang ginagawa, wala silang inaasahan kundi ang amang magtatanggol at magliligtas sa kanila pawa. O mga minamahal, ang bawat pahayag sa dakong ito'y walang patama, ni walang patama at pagpaparunggit na ginagawa. Ang lahat ng pahayag na itong hinihimay-himay at binabaybay sa inyong lahat, pangbuong katauhan saan man makaabot at makarating, kung may paniniwala ay tumanggap at kung may pag-asang gagawin, Ama ang aasahan.
Kung may mabuting adhikain, tutupad at gaganap sa mabuting layunin kapag narinig niya ang magandang panukala. Ngunit kung sa sarili lamang ang kanyang pagnanasa, kailan may hindi niya tutuparin. Gayon pa man ang ginagawa ng taong hindi makaunawa, wala pa ring tigatig at pagkabahala. Sapagkat ang amang nagpapabatid ng mabuti pawa, siyang tunay na inaasahan ng mga taong tapat sa kanya kailanman ay di natatakot. Sapagkat ang ama ang inaasahan at ang ama ang maghahatid sa kanila sa hilahil at dusa. Yaon ang mga totoong lingkod tulad ni Tobit. Hindi niya inalintana ang sasabihin ng kapwa. Hindi niya inaalintana ang mga sasabihin ng kapwa. At hindi siya magsasalita ng hindi mabuti pawa, ngunit hindi niya naunawaan bilang kanyang asawa na pinagsabihan yung mabuting panukala niya. Mga minamahal, ang amay walang puknat, walang tugot sa pagpapahatid ng mabutit paalala sa mga anak niya. Ngunit at pasubali, gaano katotoo ang mga anak niya na siya nga mismo ang nais nilang paglingkuran, na siya nga mismo ang nais nilang sundin, na siya nga mismo ang nais nilang tuparin, ang kalooban, ang kagustuhan. Paano ka nagiging tapat at totoo sa kapwa mo kung hindi mo kayang ipaglaban ang totoo? Paano ka totoo at dapat sa pananaw ng ama kung ang alam mo ay totoo at hindi mo maipakli ang para sa mali na kapwa mo? Ngunit ang wika ng ama, gawin mo ang katotohanan ko at tutuparin ko kung ano ang sinasabi mo. Sapagkat kung nakikipagtotoo ka, ako mismo ang tutupad nito. Ngunit, paano kung gagawin ito sa'yo? Kung ikaw mismo'y sinungaling at dito mo totoo. At yaw ng pawang katotohanan, kaya hindi lahat ng sinasambit ng Espiritu ay pawang nagiging ganap sa mga tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang nagnanasa at naglalayon ng makatalim at makasunod sa kalooban ng Ama, hindi pinahahalagahan ang sariling kalooban niya, kundi sinasaalang-alang ang kapwa niya masasaktan at di lamang ang sarili ang nais niyang masiyahan. Ang nagnanasa sa kalooban ng Ama, siya ang pumapatnubay at gumabagay ng bagay. Ano bagang bumabagay? Bumibigay at mga bagay na nakakamtan niya ay tanging siyang nakakaalam. O taong aking mga mahal, magnilay kayo at magbulay. Kapag nangusap ng matindi, pasigaw at paanas, may masamang isip na nananahan, ay hindi tama ang numunukan. Irathala mo ng banayad sa hindi tatanggap, gayon din ang kakamtan. Ilathala mo ng tahimik, pabulong mo halos bulungin mo at sabihin, wala pa ring nagigising. Ano naman ang dapat gawin sa mga taong ganito ang kaisipan? Subalit, pasigaw, malakas, matikas, at pasigaw man ng pasigaw at paulit-ulit na sinisigaw, kung sa puso ng tumatanggap at sa isip ng nakarinig ay mabuti ang kinamtan at inabutan, mabuti pa rin ang dulot na aral at pahayag. O tao, sino ngang magbabatas sa inyo? Natatalikdan ang buong katauhan at iwawaksi ang ganang kaligayahan kung lahat ng hindi totoo ang siyang pakikinggan at makakarinig siya ng hindi tama ay susukon at aayaw. Hindi sana nakamta ni Tobit ang magandang panukala ng Ama't magandang gagawin niya sa buhay.
kung sumuko siya sa kabila ng kanyang pagkabulag. Subalit, nang dahil siya'y naging tapat, bagamat ang kanyang diwa ay nais ng sumuko, ngunit ang puso niyang totoo ay naghihintay pa rin ng paghango, dumatalang takdang siya'y nakalaya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tao, dumaratal sa isip ang kung ano-ano. Ngunit kung totoo ang puso niyo sa Ama, mananaig pa rin ang pagmamahal niyo sa Kanya. At di niyo susundin ang sariling kalooban niyo, sapagkat nananalig kayong ang lahat ay may magagawa siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O Ama at Ama nila, natuwirang saksi sa lahat ng nakikita mo at hindi nakikita ng tao kung paano mo nakikita. Saksi sa lahat ng tinuturan at mga sinasambit ng iyong mga anak sa lupa, na tunay na ikaw ang nakababatid sa tama at marapat, sa pagkakamali at naging pagkakasala. Ikaw na ang humatol, laking Ama, at ikaw na ang magbigay pagbabadya sa mga tapat at totoo ay makikinig sa iyo. Yamang sinabi mo ang marapat at dinatal ng iyong espiritu, ang nagtatapat sa damdamin niya at ikaw ang ginagawang hangarin ay kamtan. Tuwiran mong iuhulagpos at gagawaran mo ng gala. Yaon ang pangako mo sa mga anak mong pinili at hinirang noon pa man. At sa ngayong kasalukuyan at mga daratal pang panahon, sapagkat wala ng tuwirang nanas at magmimiting paglingkuran ka, kung pagkatapos ng sakit at dusa nilang pinakikibakahan, ay igugupot magugupo pa rin sila. Nang dahil mabuti ka at mapakabuti ng aral mo, at tuwirang tapat ka at makabuluhan ang salita mo, ang bawat isa'y tutuparin at hahanapin nilang sa'yo. May gagawad mo ang tunay na gantimpala mo, sapagkat tapat ka magpakailan, Ama. Ang may pandinig sa kanila'y nakarinig, yamang ang wika mo'y sinambit sa kanila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mula kay Marcos. Ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kayo tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko. At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos, at sila'y namangha sa Kanya. Kung tao kang may kaisipan at totoong may takot ka sa Ama, di mo ba alam ang mga katotohanan niya? Bakit? Kung tunay na alam mo at mabuti kang Kristiyano at mabuti kang mamamayan, hindi ba alam mong katungkulan mo lamang bigyan ng karapatan ang iyong bayan?
Subalit ganyan nga ang tao. Maraming hinahanap, maraming sinusuri, maraming gustong makita sa kapwa-tao na patotoo. Ngunit ang sarili, hindi niya maipatotoong totoo siya sa Ama. Ang wika nga naman, kapag tao ang nangusap, anong kapangyarihan? Ngunit kapag Ama ang nangusap, tunay na makapangyarihan. Ngunit paano magaganap ang kapangyarihan niya sa taong hindi tumatanggap at nagsasabuhay? Mapapakita ba niya ang ganang kanyang kadakilaan sa taong sa kanya'y hindi kumikilalang tuwira? Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, mga mahal. Kung minsan para sa kapwa na, kinukuha pa ng taong sakim at palalo. Nangangatwiran pa at nagdadahilan na tama naman ang ginagawa niya. Subalit gaano katotoo? Ang lahat ng ginagawa'y totoo. Walang magpapatotoo maliban ng Diyos, Amang totoo sa mundong ito. Kaya't walang dapat gawin ng tao kung tunay na may takot sa Kanya, kundi ang siyang pakipagtotohanan at di nakarapat dapat pang sa tao ay magsinungaling. Kung karapatan mong ikaw ay maging ganap, mas karapatan ng Amang gawin kang ganap kung tuwid at matuwid ka sa kanyang pagtupad. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kailan ninyo mawawawaan, yaong saki tinuturan, kung sa isip nyo'y may naglalaro ng hindi marapat sa kaisipan. Tunay ngang di nyo matatanggap, yaong matwid at marapat, kung ang sariling puso nyo siyang pakikinggan nyo at pakikiramdaman kalooban niyong may pagkakamali. Damhin niyo muna ang katapatan at pagiging totoo ng Ama at mararamdaman niyong totoo at tapat siya, sapagkat hindi niyo ganang matatamo ang kalooban niya kung hindi niyo kakamtin yaong pagnanasang siya'y ganap na mahalin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Hindi na sinasakop ng kapwa-tao, maging sino man ang kapwa-tao niya kung ano ang panukala at gusto niya sa sarili niya, di ba ga? Sapagkat kanya-kanyang kalooban at kanya-kanyang kagustuhan ng tao, di ba ga? Ngunit kaya lamang ang Ama'y nagpapaabot at nagpapaalala sa mga anak niya upang kung nalilis siya sila ay maitama at maituwid niya. Ngunit kailanman ang tao wala siyang karapatang pangunahan ng kapwa-tao niya. Maliban na nga lamang kung may malasakit na totoo, ang tama ay gagawin para sa kapwa niya, para nang sa gayon magkaroon sila ng magandang samahan. Magkaroon ng magandang at mabuting pagsasamahan. Subalit, gaano man kabuti at kay ganda ng panukala at kagustuhan ng kapwa, kung ang pag-aalaya naman ay hindi gugustuhin at di mamarapatin, may mabuti ba na magaganap sa mabuting halimbawa, sa mabuting ginagawa, sa mabuting paghahandog, sa mabuting pagbibigay? Wala. Ang makikinabang, yung tulad nilang nagpapakatotoo at nagpapakatapat, at ang nagkakaisa, yung totoo at tapat sa bawat isa. Sa katotohanan lang, mga minamahal ko, kung tunay na may takot ka na sa Diyos, Ama, naunawaan mo yung totoong salita niya. At bilang isang apo kunching ay hindi magpaparatang, naku, Eka, hindi totoo yung sinabi. Ba't Eka nagpapatama na naman? Ba't nagpaparunggit na naman? Bakit tatayo ba bilang isang apo kunching para gawin na lang ng ganito, na magparunggit na lang araw-araw? Mananahimik na lang ako sa tahanan ko. At hindi ko na kailangang ako ay magpagal ng ganito. Sa totoo lang, kaya ako'y nakalalaban pa at naglilingkod pang patuloy. May takot lang ako sa Diyos. Ngunit sa tao, wala naman akong karangalan sa tao. At di ko kailangan ng karangalan at parangal. Hindi ko kailangan.
Ang kailangan ko, ang Diyos ang ipagdangal. Ngayon, ang totoong nagmamahal sa akin, pinagmamalasakitan ako at hindi ako bibigyan ng problema. At hindi ako binibigyan ng sakit ng loob na makapagpapasugat ng puso ko para ako'y mahirapan at tumugot sa paglilingkod. Kaya binigyan ako ng kawaksi para gumaan ang dalahin ko, hindi para bumigat ang dinadala ko. At siya nang dapat na maging katuparan kung totoong kumilala na ang tao sa Diyos Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mga minamahal, kayong mga pinaglilingkuran, hindi kayo pinaglilingkuran dahil kayo gustong paglingkuran at nakikinabang. Dahil sa Ama. Kaya naman kung ano ang natanggap sa Ama, ang layunin lang ay makatanggap din kayo. Ang layunin din ay magtamasa kayo, sapagkat napakasarap magpakatotoo sa Diyos. Maraming ginagawa sa iyo ang kapwa mo. Marami. Kung marami ang nagmahal, marami din ang hindi nagmamahal. Kung marami ang gumugusto, marami din ang di gumugusto. Kung marami ang naninira, marami din ang hindi maninira. Ngayon, kapag nakinig ka sa hindi nagmamahal, sa mga naninira at sa hindi gumugusto, sira ka sa kanilang lahat, ay di ka makapagtatagumpay. Kaya ang pakikinggan mo at dadamhin mo, ang susundin mo, ang Diyos na sa iyo'y nagpapakatotoo. Upang mapaligaya ka naman niya, ang dadamhin mo ang mga tapat na nagmamahal sa iyo at hindi yung mga hindi. Upang magtibay ka naman, ang kikilalanin mo ang salita ng Ama, hindi mo uunawain ang salita ng kapwa mo na makapagpapahirap ng loob mo. Yan pala ang dapat ginagawa ng sanlingkod. Sapagkat kung hindi, wala nang maglilingkod. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi maaring magkaparehas ang gusto araw-araw, Diyos na lamang ang paglingkuran. At yung masigit pa ang kanyang sarili at ang kapwa ay hindi pinahalagahan. Hindi maaring magparehas ang kanilang kalooban, kaya't hindi magpapanama. At yan ang naganap sa isang Jesucristo. Nang dahil tapat at totoo ang kanyang panukala at layunin at gawa, hindi naunawaan ng mga taong humuhusga. Hindi naunawaan ng mga taong hindi totoo. Ganyan din sa buhay ngayon. Ngunit, ang sabi nga, tinanguan mo ang Diyos, hindi tao. Tumupad ka sa Diyos, huwag sa tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? At siya nawa ang makamtan ninyo. Kung tinawag kayo ng Diyos, sa Diyos kayo makipagtotoo. Ngunit kapag tinawag kayo ng kapwa nyo, alamin nyo kung ano yung utos sa inyo. Kahit wala kayong pinag-aralan, alam nyo naman kung tama at mabuti ang susundin nyo, di ba ga? Kaya kapag may isip ka, bago mo sundin, uritatin mo muna. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Susunod ka ba pagdaka na alam mong hindi tama ang gagawin mo? Kahit gaano pa ang pagnanasa mo, kahit ano pa ang mithiin mo, kahit anong i-offer pa sa'yo, na alam mo para sa iyo ay magandang offer ng kapwa mo. Kung hindi ka sigurado, ito ba'y susundin mo? Nagiging tanga kung minsan sa pananaw ng taong mga sumusunod sa Diyos. Na akala mo ang tingin nila, ay, ba't yan kalingkod ng Diyos na daya? Ay, kalingkod ng Diyos, ba't naloko? Ay, lingkod ng Diyos, ba't nalinlang? Hindi bali na. Hindi bali na nalinlang, niloko, nadaya. Wag lang ang lingkod, ang manloko, manlinlang at mandaya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, sapagkat parurusahan ka ng Ama. Kung ikaw mismo, sinisiwalat mo ay mabuti, ginagawa mo'y masama. Kaya, ang totoong may takot, hindi ginagawa
ang alam niyang siya rin ang magdurusa. Ngunit niloob man ng Ama na ikay mapahiya, ikay niloko, ikay dinaya, ikay nilinlang, patag pa rin ang loob mo. Ikaw na hindi gumawa niyon. Ngunit ang mga gumawa niyon sa iyo, na nagpapakatotoo ka naman, sa kapwa mo kahit kanino, silang magdadala noon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ganon kalakas ang loob ng mga totoo. Kaya gayon kalakas ang loob ng nagpapakatotoo. Sapagkat ang pinanghahawakan nila ay ang Diyos na totoo, hindi ang salita ng tao. At yan ang dapat niyong magawa sa buhay niyo. At yan ang dapat niyong gawin sa buhay niyo. Kung tunay na nakilala niyo na ang Diyos. Noong kang kung ano-anong sabihin sa iyo ng kapwa mo, alam mo naman ang totoong ginagawa mo. Makikinig ka ba sa sabi-sabi ng kapwa mo? Hindi. Kapag nakinig ka sa sabi-sabi, hindi ka totoo sa ginagawa mo. Patangay-tangay ka lang parang agos ng alon. Nang bangka mo'y nakasalungat. Kaya hindi mo maiayon. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Subalit, kung umaayon ka sa kalooban ng Ama at alam mo ang ginagawa mo, siya mismo ang nagsasabi sa iyo, hindi mo man siya nakikita, alam mo ang tama at maling gawa mo, hindi ka matitigatig. Sapagkat, kung may hinahabilin ang Ama sa iyo, at di na nararapat pasalitain mo at sabihin sa kapwa mo, sarili mo yon. Ngunit kapag may hinahabilin siyang pangkabuat, pangkalahatan, bigkasin mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang bawat nakikipagtipan at nakikipagniig sa banal na espiritu ng Ama, sila mismong nakakaalam kung sino siya at ano siya. Kaya kung pinili nilang sumunod sa Ama, hindi nila pinipili ang salita ng kapwa nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, panandalian lang ang buhay dito sa lupa. At wala ni isa man na nakababatid kung kailan babawiin ang pahiram niyang buhay. Yaon ang pawang katotohanan. Kaya't ang mga tapat at totoong tumanggap sa Ama, may takot silang gumawa ng hindi siya. Sapagkat baka sa oras na ginagawa nilang di tama, doon sila binawian ng buhay, sinong mapapahiya? At gayon ang katotohanan. Kaya't nalalantad ang kabutihan, lihim man ginawa, malalantad din ang kasamaan sa lihim na ginagawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang konstansyang pangalan, hindi matapang na ito'y sasambitin sa inyong harapan. Ganang pinatatapang ko sa kanyang katauhan upang iluwalang marapat kailanman. Paano tutupad at makagaganap kung magbibilang katauhan, pandakan sukat at walang timbang? O tao, magnilay at magbulay, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Ang buhay, tulad ng isang awit lamang. Sa tuwin ay tandaan, mayroong katapusan. Kaya ang layon ko sa inyong lahat, matanggap nyo ang dapat, matupad nyo ang ganap. Ang tao, magagawa niyang kanyang kaya, subalit may hangganan siya, at may wakas ang lakas niya. Subalit ang Ama, buong buhay mo man tao, hindi mauubusan siya ng lakas na
ibabahagi niya. Kaya't ang wika niya, pakinggan mo marapat siya. Huwag mong pakinggan ang bulong sa isipan mo. Suriin mo muna kung tama't tumpak ito. Huwag mong pakinggan ang nadarama ng puso mo. Pakasuriin mo muna kung totoo ito. Baka nakakamali ka at nalilisya ka sa kalooban ng Ama. Ikaw rin mismo ang mabibigatan at masasakitan. Sapagkat kung alam ng Ama na ang gawa mo'y tama, magaan sa iyong kalooban at di ka mahihirapan. Sapagkat kapag alam ng Ama na tumpak ang sa isipan, hindi ka magugulumihanan kailanpaman. Subalit ang sinyalis at kaparaanan na hindi totoo ang lumaluwal sa iyong isip, ikaw mismo'y nalilito, ikaw mismo'y naguguluhan, ikaw mismo ay may takot, ikaw mismo ay nababahala. Ngunit kung tapat at totoo ka, bakit ka mababahala kung alam mo ang Ama mo ay nasa iyong panig? Bakit ka matatakot kung alam mong mabuti ang iyong ginagawa at adhika? Sino baga ang pumapatay ng hindi nakikita? At sinong nakabubuhay ng walang makakakita? Kung maganda ang kalooban mo, hindi ka matatakot kailanpaman. Di malulumbay, di masasaktan ng puso mong taglay. Sapagkat kailanman hindi loloobin ng Amang ikay masugatan. Yamang ang puso mo'y mapagmahal kanino man. Yaon ang bawang katotohanan, mga mahal. Kaya't patuloy niyang binibigay ang marapat kanino man. At kung tatanggapin lamang kailan may di masasakitan, yaong mga anak niyang tapat at totoo sa kanyang pagtanggap at pagkilalang ganap. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pandinig sa inyo ay makarinig. Ang may mata ay magliwanag. Ang may pandama ay makadama. Batid ng Ama kung ano ang layunin ng bawat anak niya. Batid niya ang hangarin ng bawat isa. Batid niya ang nakikipagtotoo sa kanyang espiritu. At batid niya ang tama tumpak na gawa ng tao sa mundo. Kaya't kung totoo ka't nagpapakatotoo sa kapwa mo, sinong dapat mong kabahalaan? Isa man sa kanila'y wala. Sapagkat ang Ama mo, ang siyang sa iyo'y magtataguyod sa iyong buhay. Dinanas mo man ang mawalang bagay, dinanas mo man ang mawala ng salapi, ngunit ang Ama mo'y kapiling mo't kasama, masaya ka pa rin at maligaya, sapagkat hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang nilalang. Mahal na mahal ko kayo, yamang kayo'y naririto, magnilay kayo tao, magbulay kayo sa tinuran ko. Ano ang sa puso nyo na di nadarama? Anong laman ang isip nyong di nababasa? Kung tapat kayo sa pagtawag sama, pandak maiksi ang sukat, pantay lamang sa kanya. Kung kaway matangkad, matikas at matipuno, matibay ang bisig at ikay lampas, pantay lamang ang buto nyo, siyang may ugnay-ugnay nito. Kaya't ang Amang tunay na asahan nyo, at ang aking mga mahal. Magnilay kayo at magpulay, magtantong tuwiran, alalaong bagay tinuran, yaong tama't tumpak sa inyong lahat. Sino ang gagawa? Sino ang tutupad? Na isasakripisyo niya buong buhay. Ang kanyang katauhan, halos lurayin ang kapwa niya, na natuwa at nasiyahan-siya. Ang aking mga mahal, walang makakakaya niya ni isa man. Subalit ang Ama, kapag totoo ka, anumang dusa
palalayain ka. At umasa ka, gaganti siya sa mga taong palalo sa iyo. Umasa kang anak niya na di pababayaan niya sa mabuti tumupad at kumanap ka. Oh, ang aking mga mahal, magnilay kayo at magbulay, magtantong tuwiran, maging marapat kayo sa buhay nyo'y magpahalaga. Sa kaluluwa nyo'y maglaan kayo, wag lamang sa pagkatao, kayo magmahal tao at maghanap ng bagay na kailangan ng katawan nyo, kundi ng kaluluwa lilisan sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. O dakilang aking Ama, ang Ama ng sanlibutan at ng kaharian, ikaw ang saksi at nakababatid ng lahat ng nagaganap. Matwid mong hinahanap ang sa iyong mga anak at matwid mo ring tatanggapin ang lahat ng sa iyo'y tapat. Kilala mo ang iyong sinasala, nababatid mo kung sino ang tumpak, kaya't sa iyo ko na lahat nilalagak, sa iyo ko sila pinagkakatiwala. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ay, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong maganda
kong magagawa ang alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag alam niyong nasa tama kayo at alam niyong Diyos ang nag-aatas sa inyo, isulong niyo ang sa inyo at papatnubayan niya kayo. Gawin niyo ang para sa Kanya at siya ang magbibigay ng tagumpay. Sapagkat yun ang gusto niya, magkasama-sama ang mga anak niya sa totoong pagtupad at pagganap ukol sa Kanyang kabutihan at kabanalan. Kaya kung nasa tama at tumpak kayo, isulong niyo. Hindi paglapastangan ang hindi pagsunod sa kapwa-tao. Kung alam mong hindi totoo at tama. Hindi ko po matutulan itong dinadatal sa akin ng Espiritu, kailangan ibahagi ko sa inyo. Nang hindi ako ganito, sumusunod ako sa magulang ko. Pag sinabi niya, takot ako. Bagamat kuminsan labag sa loob mo dahil magulang mo, sinusunod mo siya. Subalit nang magkaganito ako dahil hindi alam ng aking inda kung ano ginagampanan ko, dahil hindi niya naman alam talaga kung ano binabatid sa akin, hindi ko siya dapat sundin. Ang susundin ko na, ang tunay ko magulang. Ngunit dahil siya magulang ko rin, naroon ang paggalang. Kaya lang hindi ko siya sinunod at di ko siya sinusunod. Ano yung hindi ko sinusunod? Halimbawa, yung sinabi niya, anak, pagtatawanan ka ng mga tao, ayokong pagtawanan ka, hindi ko siya sinunod. Anak, naku, Eka, alam ko, Eka, kilala ko yung mga tao na yun, baka Eka, sabihin nila, baliw ka, hindi ko siya sinunod. Anak, delikado Eka, sa lugar na yun, huwag ka Ekang pupunta doon, hindi ko siya sinunod. Ano sinunod ko? Ang Diyos. Kung ang inda ko, hindi ko sinunod, sa ibang tao pa ako susunod. Yan lamang ang gusto kong pabatid sa inyo, mga minamahal. Alam ko, mahal ako ng inda ko. Nagmamalasakit siya sa akin. Ngunit ang sinusunod ko yung Diyos na makapangyarihan. Hindi niya sinasabi yun dahil ayaw niya, kundi may takot siya. At upang mapatutuhanan na ang pinaglilingkuran ko, ang siyang magliligtas sa akin, dapat ko muna siyang sundin bago ko makita kung liligtas niya ako. Buhay ba ang Diyos? Tama ba ga? At kahit magulang ko siya, hindi siyang bumuhay sa akin. Yun ang sinabi sa akin. Ako ang bumuhay sa sinapupunan ng iyong ina at hindi ang ina mo ang bumuhay sa iyo. Ako ang nagpahintulot na mabuhay ka bagamat siyam na araw ka nang hindi dumidilat, anak. May kulaba na ang mata mo tulad ni Tobit, ba't di ako bulag? Siya mismo nagsabi, may kulaba na ang mata ko. Namumuti na ang buong mata ko. Siyam na araw na ako hindi nagdidilat ng mata. Nakalatag akong ganito at sabi niya, mamamatay na ako, iniiyakan ako. Ba't nabuhay ako? Dahil gusto akong buhayin ng Diyos. Kaya ano sinabi sa kanya? Aba, Pilar David Arceo, hindi ikaw ang bumuhay sa anak mo. Ano ngayo't natatakot ka? Sulong Constancia, sumuong ka at di kita pababayan sa dakong iyon. Pinabayaan ba ako ng Diyos? Kasi tama ang ginawa ko. Kasi siyang sinunod ko. Ngunit kapag sinusunod mo sarili mo at kunwari lang ay mabuti ka, hindi naman pala totoo sa Diyos yun, talagang hindi kanya pagtatanggol. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngayon, di ko rin siya sinunod sa pagtatawanan ako. Sapagkat hindi ko yung pag-iisip, hindi ko yung kalooban. Binago ng Diyos ang isip ko, binago ang kalooban ko, sang dating duwag, mahiyain at di makapagsalita kahit kanino.
Isang dating duwag na hindi makapunta man lang sa isang lugar na walang kasama. Isang dating duwag na hindi pwedeng makipag-usap sa tao. Makakita lamang ng kung ano, nanlalaki ang mata, hindi na pwedeng kausapin. Naku, Diyos ko, nakakatakot ang mata ng taong ito. Eh ngayon, pinangiiratan ka na, lalapitan ka pa. Di ba anak? Ba't ka matatakot sa kapwa mo? Tama ba? Kung ang Diyos may kasama mo, pinang-iiratan ka man at ninudugdod ng mata mo. Bakit? Anong nagagawa niya sa'yo? Kung pagmulagaan ka ng mata. Ngunit ang Diyos mo, hindi mo man siya nakikitang nagmumulaga ang mata sa'yo. Pwede kang patayin sa oras na ito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kahit na magpahalaga ka ng magpahalaga sa sarili mo, kahit na ingatan mo ng ingatan ang sarili mo, kahit sabihin mo wala kang sakit, kapag sa oras na gusto kang bawiin, magagawa niya. Bakit hindi siya ang katakutan mo? Bakit hindi siya ang kahiyaan mo? Bakit ang kapwa mo kinahiyaan mo? Wala ka namang masamang ginagawa. Bakit? Bakit nga? Ngayon kung walang hiya ka, nandambong ka, nang darambong ka, manloloko ka, manlilinlang ka, mahiya ka sa sarili mo at matakot ka, sapagkat babalik lahat sa iyan. Ngunit kapag di mo ginawa yan, bakit di mo ituloy kung anong tama? Mga minamahal, bakit ito sinasabi? Bilang tao, pandak ang sukat, walang nagawa sa inyo isa man. Wala pang pinagaling ang isang apo kuntsing. Wala pang napagbago ang isang apo kuntsing. Wala pang naakay ang isang apo kuntsing. Walang maitatawid sa hilahil at dusa ang isang apo kuntsing. At walang maililigtas ang kaluluwa ng isang apo kuntsing. Ngunit, ang tinatanggap sa dakong ito at tatanggapin kahit sa dako, kung kilala nyo at nasa puso nyo, ang magliligtas sa inyo ay ang Diyos na hindi nyo nakikita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Na sa dating buhay, pag tinitigang ganyan, hindi makikipagtitigan. Ngunit ngayon, gusto mo anak hanggang maghapon magtitigan tayo. Isang halimbawa lang yan. Bakit? Noon, ay bakit kaya ganun tumitig ang tao na yun? Siguro ko ako ay ganun na, yung nakakatakot, tatago ka na. Bakit? Bakit? Ang wika ng Ama, tinitigan ka ba ng kapwa mo? Ako ang mata mo, hindi ikaw ang mata mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siya o ng pawang katotohanan. Naku, doktora, eksakto pa naman po, naririto kayo, ito po ang imimisahe at pinadadatal sa akin. Huwag naman po kayo magagalit at totoo lamang po ito sa galing sa Diyos. Suriin niyo ano po. Kung sa tao nagmumula ang kagalingan, ang mga ginagamit na espiritual na panggagamot, ang doktor na ginamit para magpagaling ng tao, di po ito sinadya. Kanina pa po sinasabi sa akin, ibahagi ko ito. Hindi tinala sa Facebook, dito ko itatala. Sapagkat para marinig ng mga pasyente daw. Ang doktor nakapagpapagaling. Subalit instrumento lang sila. Hindi sila mismo ang nagpagaling. Kaya naman kapag sila ay may sakit na babawiin na rin ng Diyos ang buhay, kahit doktor sila, hindi rin nila mapapagaling ang sarili nila. Yaon ang patotoo na hindi silang nagpapagaling. Bakit di maunawaan ito ng tao? Ba't nagagalit ang tao sa pahayag kung totoo? Binibigay lang, dinidikta lang, hindi Satanas ang nagdidikta. Ang Diyos na totoo. Kaya nga ang wika niya, kung tunay na ang tao anak ang nagpapagaling, ang mga doktor na maraming pinagaling, ayaw nilang mamatay. Di sana sila na magpagaling sa sarili nila at nang mabuhay sila sa buong panahong gusto nila kung kailan sila mabubuhay. Ngunit dahil hindi sila at ginagamit ko lang sila, instrumento sila sa buhay ng tao, hindi rin nila kayang pagalingin ang buhay nila kapag takda ng binibigay ko, bawiin ang pahiram na buhay. Ba't di kayo magpakatotoo? Ba't di nyo tutuhanin ang sarili nyo?
Ba't di nyo hanapin ang katotohanan nang lumakas ang loob nyo? At hindi purong sasabihin nyo, kung wala akong pera, hindi ako gagaling. Maraming may pera. Bakit di gumagaling at patay na rin? At wag din naman ninyong sabihin kapag kayo pinagaling, hindi na kayo magkakasakit. Kung ang mga pinagaling ng isang Heso Kristo, wala nang nabubuhay isa man ngayon, patay na sila. Ang mismong Diyos Ama na nagbahagi sa Diyos Anak ang nagpagaling na. Ngunit wala na sila. Sa makatwid, pinagagaling ka ng Diyos habang gusto kanyang mabuhay sa lupa. May pamamaraan siya para ikay gumaling sa karamdaman mo. Kapag ginusto ka na niya at takda ng bawi ng buhay mo, wala nang paraan ka na ano, buhay ba ang Diyos? Kaya upang maibigay sa inyo ang kaparaanan, hanapin nyo ang kalooban ng Diyos Ama. At ituturo sa inyo kung anong dapat gawin, kung sinong dapat nyong lapitan, kung sinong mga manggagamot na dapat ninyong makuhanan ng kagalingan ng karamdaman. Kaya naman, kung minsan ano ang nagaganap, galing dito, hindi gumaling, gumaling sa iba. Galing doon, galing dyan, galing sa ospital, dito gumaling, hindi doon gumaling. Hindi nyo ba nasuri kung anong gawa ng Ama? Ibig sabihin lamang niya ay ito, saan man dako anak ko at anong pamamaraan ko, kung masusumpungan ng tao, may magagawa ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit dahil gusto mong mabuhay at gusto mong gumaling, hahanapin mo ang paraan para gumaling ka at mabuhay. Ngunit, kung minsan hinahanap mo'y magpapagaling sa iyo, ang tunay na magpapagaling ay di mo hanapin. Hanapin mo ang magpapalaya sa iyo, na habang nabubuhay ka, pagbibigyan ka niya. Na habang nabubuhay ka, kakamtin mo ang kapayapaan, ang kagalakan sa kabila man ng mga pinagdaraanan mo sa buhay mo. Sapagkat walang nabuhay sa mundong ito na hindi dumaranas ng mga pagsubok. Subalit, sa kabila ng mga pinagdaraanan mo sa hamon sa buhay, ito'y nakatala na magaganap sa buhay mo. Ang Diyos na kapanalig mo, ang Diyos na lumilingap sa iyo, ang siyang magpapalaya nito. Kaya't kung tatanggapin mo siya, magaan mong kakamtin na hindi mo namamalayan, kay sarap pala sa kanyang piling. Espiritong di mo nakikita, banal na totoo, sumainyo mga tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't si Apo Kunching hindi marapat sabihin, ay, huwag kang magpa-doktor, huwag kang magpa-hospital. May narinig ba kayong ganito? Bagkus ang sinasabi sa inyo, kung kinakailangan sulong, pumunta ka doon. Pasuri mo ito, pasuri mo yaan. Ngunit kailanman ay hindi kayo nakarinig ng, huwag mo nang inumin yan. Kayo ang naninira, kayo ang sumisira, kayo ang sinungaling, nagkukwento sa kapwa. Tao na ganito ang ginagawa. Ngunit ang gumagamit at ginagamit, hindi ito ginawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman, ang nakikinabang, yaong dumadama at nadarama ang Diyos na hindi nila nakikita, ngunit buhay sa puso nila, kaya't napapaligaya, napapasaya, napapayapa niya ang buhay nila. Salat man sa yaman, mayaman naman sa pananampalataya, maligaya pa rin ang buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, salita mo'y mahiwaga, salita mo'y makapangyarihan, salita mo'y walang kabagkabula. Ngunit at pasubali mo nga, natutupad na gagawa ito sa mga anak mong totoo dito sa lupa. Nekkarameneyahanam,
nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ganap po ba ang Diyos? Pasok po kayo. Sa bagay, mas masarap diyan. Ang buhay nga naman, kapag gumawa ka raw ng mabuti, hindi man yung ginawan mo ng mabuti ang gaganti, may gagawang ibang mabuti sa'yo. Hindi nyo ba naranasan yan? Aba, pag hindi nyo naranasan, hindi totoong mabuti ginawa nyo. Ngunit kung totoong mabuti ang ginawa ninyo, sigurado may gaganting iba. At mas masarap na gantihan ka ng iba kaysa yung mismo ginawan mo ng kabutihan. Tama ba? At yun ang totoo. Mas masarap ang pakiramdam nung ginawan mong kabutihan ay di nakaganti sa'yo at wala siyang may gaganti. Ngunit ang Diyos ang gumaganti sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya ang habilin niya, binigay ng libre, pamahagi ng libre, upang patotohanan ng Diyos, wala ka mang kinakamtan sa mga pinaglilingkuran mo. Sa aking kaparaanan, marami akong ibibigay na bahagi sa iyong buhay. Buhay ba ang Diyos? Hindi nyo ba nakakamtan yan? Hindi nyo ba dinaranas yan? Kung hindi nyo dinaranas, hindi kayo totoong lingkod. Buhay ba ang Diyos? Hindi kayo totoong tumutulong at gumagawa sa kapwa nyo, mga tagasunod. Ngunit kung dinaranas nyo yan, nasa sa inyong puso ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O sige, ginawan ka ng mabuti, ginawan ka ng mabuti, ginawan ka ng mabuti, ginawan ka ng mabuti, kayong lahat ginawa ng mabuti. Pagkatapos ng gumawa ng mabuti sa lahat sa inyo, masama pang nakamit. Aba, ano kaya sasabihin mo? Diyos ko! Naglingkod ako ng totoo at tapat sa iyo. Ba't ganito pa? Ngunit dahil hindi ganun ang Diyos, dahil siya'y totoo, dahil siya'y mabuti, pagkatapos mong gumawa ng mabuti sa kapwa mo, ang mararamdaman mo, mabuti rin sa kalooban mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang pangalan mo, anak? Ang pangalan mo? Ha? Reynold, kumusta ka na? Sigurado ka? Nakadama ka na ba ng maganda? Ha? 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 Nasaan ba yung bata na... Nasaan ba yung bata rito? Ay, pakitawag mo nga yung bata. Pakitawag mo nga yung bata. Kanina pong umaga, ang anak ko'y nagpabendisyon. Sabi niya, Ma, pupunta po ako sa dulo, titingnan ko kung may umaani. Kasalukuyan po ako nagtatala ng mensahe pa. Maaga po Sapagkat yan ang di alam ng tao. Kapag wala po si Arlene, at kahit nandyan si Arlene, kapag ako'y dinatalan, anumang oras, kailangan bangon ko yun. Sapagkat, sabi nga, minsan lang daraan yun. Kapag hindi ko yun natupad, wala na yun. Hindi na po yun ng mensahe panibago. Kaya kung ano dinaratal, gusto ko maitala yun. Kaya, napakabait ng Diyos. Dumating po kami kagabi galing sa misyon. Hindi ko na matandaan. Basta ang oras na tinignan ko bago ako matulog, 11:05. Past 11 yan. O, 11:05. Ngayon po, sabi ko, Ama, batid niyo po ang ginampanan. Patulogin niyo po ako ng mahimbing. Pagiga ako po, tulog ako. Nagising ako 5:22, nanalangin. Ano ang pangalan mo, anak? Ha? Kenneth. Si Kenneth. Si Kenneth. Kilalanin niyo po si Kenneth, baka may nakakakilala sa inyo. Ngayon po, eto. Kenneth, patag ka lang, anak. Patag, ha? Ngayon, eto po. Dahil ang isip ko at damdamin nakatuon doon sa mensahe na tinatala po sa iPad.
Naririnig ko po yung mga anak ko dito sa gilid din nagkakatuwaan na kung ano nung mga hindi ko po masyadong naintindihan dahil hindi ko po gustong madistract ako. Kaya tuloy pa rin ang mensahe. Ngayon, eto po. Nung matapos yung mensahe, hindi pa pala tapos. Eto po. Balik mo pong maliwanag, ayaw ko magkamali, magkasala ako sa iyo, Ama, na sinungaling ang gagawin ko. Ipahayag mo po yung tama at totoong naganap. Huwag po ang kasanungalingan ng maghari. Eto po. Pumasok ang anak ko. Matatapos na po yung pahayag. Ma, sabi niya, may napulot akong bata eh. Sabi, oh, ay anak, mahirap tumanggap. Napakahirap ka ako. Dalhin mo muna ka ako doon sa pa-blatter mo, sa barangay ng kapitan. Tinuro sa akin ng Diyos na talino yon. Talinong tao, hindi ko alam yon. Ngunit dahil ang Diyos ay magaling at matalino, di ako pababayaan. Pasubali ko eka, dalhin mo doon. Ma, dinala ko na po. O sige ka ako, bumalik ka. Tanong mo kung anong gawin. Dalhin sa DSWD. Sapagkat mahirap kumupkop. Naawa man tayo, mahirap mabaratangan. Sabihin, ninakaw natin yan. Ano po? Ade, upo ka na, upo. Okay, upo. Masakit ang paa eh. Di ngayon po, sige po. Mama, binihisan ko na po eka, niliguan ko kasi marumi po eka. Hindi ko po sa pinagmamagaling ang anak ko. Kaya ako kinukwento ito. Pero natuwa ako. Sapagkat naawa daw siya. Anong gagawin dun, Mama? Pabayaan mo kung anong sabihin ni Kapitan. Sabi ko, sige kako, tatapusin ko lang ito. Binabasa ko lang kako yung mga pinost. Mamaya ko nababasahin kako yung iba. Sige, ito lang huli na ito, sabi ko. At lumabas na po ako. Tinignan ko. Tinignan ko nga ako. Kinakausap ko po, ayaw ko sagutin. Wala ka baka akong dila. Sabi niya. Tapos kinakausap ko lumakad, pumunta doon. Ngayon po sabi ko sa anak ko, sundan mo. Sinundan po. Pamiyamiya po, tinatawag yung anak ko. Dadali na nga daw po sa DSWD. Ngayon nung dumating, Ma, sabi niya, nakakaawa po yung bata. Naiyano na po doon. Ngayon po nandun na eka. Sabi po eka ni Blanc, kukunin na muna. Ano baka ako gusto mo? Ma, pag kinakausap nila, hindi eka sumasagot. Pag ako kumausap, sumasagot. Mama, kasi wala naman akong balak pumunta roon sa dulo. Bakit nagpunta ako doon? Hindi ko naman nakita si Tito Donnie. Bakit yung bata na yun ang nakita ko? Sabi niya. Ano kaya mensahe sa akin ng Diyos? Sabi niya. Aba, teka muna anak. Sabi ko, mapagmahal man. Pero mahirap tayong kumupkup dyan. O sige, ganito na lang. Kunin mo kako. Titingnan ko sa third floor ko, tatanggapin. Sabi ko, total naka-blatter na. At titingnan ko muna yung bata kako kung tayo ka anak, tayo. Titingnan ko muna kako yung bata kung di gagawa ng masama. Kenneth, mabait ka ba? Oo, mabait daw siya. Titingnan ko muna yung bata kako, baka pag natutulog yung third floor Mabait ka ba, Kenneth? Mabait ka. Gusto mo ba sumama sa kanila? Ayaw. Kanino gusto mo? Kanino mo gusto? Sa akin? Sa akin pala gusto. Hindi, mayaman sila. Ako mahirap. Gusto mo ako? Gusto pala ako. Diyos ko, pananagot ako na naman po ito. Bandang huli ako na naman ng parang ayaw ko na sawa na ako. Alam niyo po, tumanggap kami dito. Nagaganyan. Ay, Diyos ko, mga alagad ko, naghahabulan kami sa daan. Ay, Diyos ko, mahal na ama ko. Sabi ko, ano ba itong misyon ko na ire? Hindi po ba pwede mga matitino na lang ang ibahay niyo dito? Sabi ko, ay, Panginoon ko, Diyos ko.
Apo, bumaba na naman po eka si Blanc. Sabi niya, ayun po eka, tumatakbo. Naku po, Diyos ko ako. Tawagin ninyo, hanapin nyo, habulin nyo. Ilang beses na pong nangyari yan. Meron pang nangyari. Hindi nga nagtatatakbo. Itinatago lahat ng kutsilyo. Tago nyo ka ako, kutsilyo. Baka Diyos ko, Panginoon, ayoko na po. Sabi ko, Kenneth, gusto mo ba dito? Taga-saan ka ba, anak? Ha? Taga-saan ka? Taga-saan ka ba? Ha? Ayaw ako sagutin. Kaya ako po tinawag. Baka nakikilala nyo ito sa kanilang lugar. Paalam nyo po nandito. Ano po? Yun po ang puntos ko doon. Yun ang pakay ko. Tagalog po kasi siya eh. Baka po may kakilala kayong magulang niya o kaya alam nyo kung taga saan siya. Ipaabot nyo po. Naririto po siya. Kaya lang po sabihin nyo, hindi namin ninakaw. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Ayan, madadagdagan yung alaga ng mga yaya. Pwede ba sa inyo ito? Kayo mga alagad, agree ba kayo doon? Tatanggapin natin. Ha? Ay, hindi sumasagot. Takot na sila. Pero alam niyo po, Kenneth, gusto mo ba dito? Tingnan mo si Chris, oh. Yan ang mag-aalaga sa... Buhay po ba ang Diyos? Pag may takot ka sa Diyos, nakakatakot na mahirap magsalita. Mahirap pong magdrama. Maiyak ka man sa harapan ng kapwa mo, totoo sinasabi mo eh. Yung mga hindi totoo sa'yo, naku nagdrama pa. Napakahirap pong magpakatotoo sa mundong ito. Napakahirap pong magpakatotoo. Ngunit alam niyo po ba, mahirap man, ang Diyos lamang na totoo ang makakakita ng katotohanan sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, Kenneth, kanino ba damit sinuot mo? Mabuti na lang po, mayroong nakapulot na damit yung anak ko. Kenneth, nag-aaral ka ba? Saan? 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 Sa bahay nyo? Saan ba bahay nyo? Taga-saan ka ba, anak? Ha? Taga-saan ka? Naglayas ka ba? Ha? Naglayas ka sa inyo? Ha? Ba't ka nakarating dito? Ha? Ha? Ano na? Saan nagpunta? Ha? Ang kwento po niya, hinanap niya yung tatay niya. Umalis yung tatay niya, nagpunta daw sa rice mill. Siya po ay naglakad ng naglakad. Doon sa dulo niya natagpuan. Sabi ko, saan kayang rice mill yun? Hindi pa po binabahagi ng Espiritu, kaya po. Opo. Sa bahay pare po. Taga bahay pare ka ba? Taga bahay pare. Iatid kita sa bahay pare. Sa bahay pare ka ba, anak? Hindi. Mahirap po eh. Hindi ko naman mapamigay. Konsensya ko po pagka napahamak, di ba? Kaya, ano ba tama? Ha? Oh. Kaya nga, pinakuha ko. Ganon ang pinababatid. Buhay ba ang Diyos? Kaya napakahirap pong ipamigay. Kasi pinablatter na eh. Kaya Kenneth, naku po, ikukulong kita sa sako. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, tingnan niyo po ang buhay ng tao. Itong batang ito ay isang mensahe po ng pagninilayan ninyo. Isang mensahe po. Ganyan ang taong nawawalay sa Diyos. Hindi niya alam ang patutunguhan niya.
Parang nawalay sa magulang niya. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa buhay niya. Kaya kayo po, tanggapin niyo po ang Diyos ng buhay na buhay sa buhay niyo. At ituturo niya ang lahat ng paraan. At nawa, masumpungan itong batang ito ng magulang. Nawa, makuha siya na mapalaki sa tama. Tulungan niyo po ako manalangin sa Ama na nawa po ay maibalik sa kanyang magulang at mapalaki sa tama ng pagmamahal. Magandang umaga po. Kenneth, gusto mo bang umupo din eh? Upo ka doon sa bata. Sige anak, upo. Na? Ilang taong ka na daw, Kenneth? Ilang taong ka na? Ha? Ha? Grade 1 daw po. Kaya sa inyo pong lahat, ano po ba ang pahatid ng Diyos sa atin? Napakaliwanag ng mga mensahe niya, di po ba? Kilalanin siya, tanggapin siya, sumunod sa kanyang kalooban at kagustuhan, kailanman ay hindi kayo pababayaan. Kayo po ba naranasan nyo ng sumunod sa Diyos? Pagkatapos nahirapan ang loob nyo? Pinahirapan kayo? Di po ba sa unang buhay mo na hindi mo alam ang matuwid, hindi mo alam ang tama, nalilito ka, nagugulumihanan ka, madali kang sumuko, subalit nang nasumpungan mo ang Diyos, parang binigyan ka ng katatagan? Binigyan ka ng pagtitibay, ng maliwalas na pangunawa, at may galak na puso? Di po ba ganun ang tinanggap nyo? Kapag ganun po ang tinanggap nyo, totoo ang Diyos ay tinanggap nyo na. Ngunit kapag hindi pa, hindi ko po alam sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, nawa po ang paghahari ng Diyos na buhay ay manguna sa inyong lahat. Tatandaan po ninyo, mangarap ka, hindi masama. Ngunit kung alam mong mahirap para sa iyo yung pangarap mo, hintayin mo ang pangarap ng Diyos sa iyo. Ang gawin mo, manalangin ka, manalig ka, umasa ka, gumawa ka, hanggang sa hindi mo namamalayan, kaysa paghirapan ng isip mo at kalooban, ang Diyos ang iyong lagakan. Hindi mo namamalayan, gumaganda, umiinam ang iyong buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngunit, kapag ang pangarap mo, masyado mong dinibdib, masyado mong inisip, masyado ka nagpabigat sa kalooban, aba, hindi mo nalalaman, may sakit ka pala. Paano pang matutupad ang pangarap mo? Tama ba mali? Kaya po, kung mangarap man kayo, isama nyo sa pangarap nyo ang Diyos. Para nang sa gayon, habang nangangarap kayo, nakasama nyo siya at nakikisa kayo sa Kanya at nakikisa siya sa inyo, magaan nyong nayusad ang bawat maghapon nyo. Katulad po ng batang ito. Di po ba? Kung ang anak mong mawala, mahirap, masakit sa iyo kung minamahal mo? Ngayon, kung mapupunta sa lalapas tanganin itong batang ito, di ba? Konsensya. Konsensya mo? Kaya, ngunit alam ko naman po, pag dito sa barangay namin dinala ito, sigurado ko kupin naman Dahil, hindi naman sila masasama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya lamang po pinatawag ko para mapakilala ko. Janet, halika nga uli anak. Marap ka sa kanila. Pakilala ka. Ako si Kenneth. Sabi mo, ako si Kenneth. Ako si Kenneth. Ako po Ako po. si Kenneth. Nawawala po ako. Mawawala po ako. Sana po, Ano po? tulungan niyo ako. Tulungan niyo. Makita ko ang magulang ko. Gusto mo bang bumalik sa kanila? O, sige. Upo. Magandang umaga po. Mabait po kayo, no?
Mabait po tayong lahat, ano? Eh dahil mabait po kayo, mabait ba kayo? Yan, samahan niyo po kami na yung batang ito ay ipanalangin natin na naway masumpungan ang mga magulang. Buhay po ba ang Diyos? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng ganap na pagtitiwala at pananalig sa Ama, ganap na mabuksan ang inyong pangunawa ukol sa kalooban at kagustuhan niya, at patuloy niyong ibigay ang pagtitiwalang tapat sa Kanya, at kamtinin niyo ang lahat ng uring mabuti ng pagpapala mula sa Kanya. Pagpalain kayo. Tayo na po at umuwi na. Magagalit po ba kayo? May meeting lang po kami eh.